Sa ating pagluluto araw-araw, hindi may kakailan na marami tayong ginagamit na pampalasa at seasonings para gawing mas masarap ang pagkain, mula sa simpleng ulam hanggang sa mga espesyal na putahe. Pero habang masarap ang lasa, kailangan nating maging mas mapanuri sa mga brand ng pampalasa na laganap sa merkado ngayon. Maraming produkto ang nakakatulong sa pag-iwas ng lasa na bland at nagbibigay ng umami. Ngunit hindi lahat ng ito ay mabuti para sa ating kalusugan, lalo na kung sobra ang paggamit. Ayon sa mga health guidelines, ang sobrang sodium at artificial na pampalasa ay maaaring makaapekto sa atin sa katagalan, tulad ng pagtaas ng blood pressure at panganib sa puso. Sa video na ito, pagtutuunan natin ng pansin ang 5 na mga popular na pampalasa sa Pilipinas na dapat mo nang itapon o bawasan agad ang paggamit. Lalo na akong ginagamit ito araw-araw, at ipapakita natin ang 3 alternatibong brand o sangkap na mas mabuti para sa pagluluto. Itong mga rekomendasyon ay hindi lamang batay sa popularidad, kundi pati na rin sa kalusugan at nutritional perspective, lalo na akong palagi mong niluluto ang pagkain para sa pamilya. Halina't simulan natin ang pagre-review upang mas maging malusog at mas masarap ang ating mga ulam sa kusina. Una, Maggi Magic Sarap. Isa sa pinakapaboritong pampalasa ng maraming Pilipino ay ang Magic Sarap. Isang all-in-one seasoning na nagbibigay ng mabilisang linamnam sa tinola, adobo, sinigang at halos lahat ng putahe. Maraming netizens at home cooks ang nagsasabi na kapag ginagamit mo ito, kagad na sumasarap ang ulam at nakakadepend. Ngunit ayon sa mga talakayan at mga obserbasyon ng komunidad ng mga nagluluto, may ilan na nagrereklamo na ang lasa ng kanilang mga ulam ay nagiging homogeneous o pare-pareho na lang kung palaging Magic Sarap ang gamit. Bukod dito, ang paggamit ng mga produktong may mataas na sodium at flavor enhancers, kadalasan kasama rito ang MSG at artificial na seasoning, ay maaring magdulot ng sobrang sodium consumption na nauugnay sa hypertension at iba pang mga panganib sa kalusugan kung araw-araw itong ginagamit. Kahit na hindi ito ipinagbabawal, maraming health guides ang nagmumungkahi na bawasan o iwasan ang madalas na paggamit ng mga pre-mix seasoning upang maprotektahan ang puso, bato at iba pang organ systems. Kung ikaw ay isang health-conscious cook o may mga miyembro ng pamilya na may sakit sa puso o mataas ang blood pressure, mas mainam na bawasan o itago ang Magic Sarap sa kusina at pagitan ito ng mas natural na sangkap o mas simple at mas kontroladong seasoning approach. Pangalawa, Ajinomoto. Ang Ajinomoto Umami Seasoning ay kilala bilang pangunahing uri ng monosodium glutamate o MSG na matagal ng bahagi ng Filipino cooking. Isa itong produkto na ginagamit para i-enhance ang umami taste ng mga ulam at maraming Pinoy cooks ang naglalagay ng vetsin sa nilaga, kare-kare at iba pa. Sa totoo, ang MSG at umami enhancers ay nagbibigay ng pinatamis na lasa ng meatiness sa maraming pagkaing Pilipino. Gayunpaman, maraming eksperto at health advocates ang nag-aalerto tungkol sa sobrang paggamit ng MSG at mga flavor enhancers dahil sa mataas na sodium at artipisyal na sangkap. Kahit na may mga argumento na hindi talaga ito nakakapinsala sa maliit na halaga, kapag sobra at regular ang paggamit, maaari itong mag-ambag sa pagtaas ng sodium intake at potensyal na pagdulot ng dependency sa lasa kaysa sa natural na sangkap. Ang Ajinomoto ay madalas gamitin kasama ng asin at iba pang malalakas na seasoning. Ito ay nagreresulta sa sobrang alat at hindi balance na nutritional profile ng pagkain. Kung ang layunin mo ay mas malusog na kusina, mas mainam na bawasan ang pang-araw-araw na paggamit nito at unahin ang mas natural na pampalasa tulad ng herbs, bawang, sibuyas, paminta at iba pang whole spices na nagbibigay lasa ng hindi mataas ang sodium. Kung wala namang special medical na kontraindikasyon, okay pa rin sa maliit na dami ang MSG, pero hindi ito ang dapat gawing pang-everyday seasoning, lalo na sa mga may nutritional goals. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka.
At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, Silver Swan Wow Sarap. Isa pang brand na ginagamit ng marami sa Pilipinas ay ang Silver Swan Wow Sarap, isang all-in-one granulated seasoning na nagbibigay ng malakas na umami at savory boost sa maraming ulam. Dahil convenient at madaling ihalo, ito ay naging popular sa mga busy na home cooks. Ngunit ayon sa mga pag-aaral tungkol sa high sodium intake, ang madalas at sobrang paggamit ng processed seasonings ay maaaring mag-ambag sa taas ng blood pressure at panganib sa sakit sa puso. Ipinapakita ng pananaliksik ng World Health Organization or WHO na ang sobrang sodium consumption ay direktang kaugnay ng hypertension na isa sa pangunahing risk factor ng stroke at heart disease, mga kondisyon na karaniwan ding problema sa Pilipinas. Ang mga granulated seasoning tulad nito ay formulated para maging masarap kahit kaunting dami lang, ngunit kadalasan ay may kasamang sodium, flavor enhancers tulad ng MSG at iba pang additives. Habang ang MSG ay kinikilalang generally safe sa tamang dami ayon sa International Food Safety Authorities, ang kombinasyon ng sodium at regular na paggamit ay maaaring magpalampas sa recommended daily limit na 2,000 mg sodium kada araw. Dahil dito, maraming Pilipino ang hindi namamalayan na sumusobra na pala ang kanilang sodium intake. Hindi ibig sabihin na bawal na itong gamitin, ngulit mas mainam na bawasan at gawing paminsan-minsan na lamang. Subukang gumamit ng natural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya, paminta at sariwang herbs upang makontrol ang alat at mapanatili ang tunay na lasa ng pagkain. Sa ganitong paraan, mas hawak mo ang iyong kalusugan habang masarap pa rin ang iyong luto. Pang-apat, bouillon cubes at mixed meat powders. Ang mga bouillon cubes tulad ng Knorr cubes, chicken, pork, beef at iba pang mixed meat powders ay karaniwang ginagamit sa mga lutuing Pinoy para mapabilis ang paglalasa ng sabaw, ginisa at maging ng pansit at arroz caldo. Totoo, nagbibigay ito ng instant na malinamnam na lasa. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang madalas at mataas na konsumo ng sodium ay may malinaw na kaugnayan sa pagtaas ng blood pressure, mas mataas na panganib ng hypertension at posibleng stress sa kidney sa paglipas ng panahon. Ang World Health Organization or WHO ay nagre-rekomenda ng limitadong sodium intake bawat araw, ngunit isang cube pa lamang ay maaari nang maglaman ng malaking bahagi ng daily limit na ito. Bukod sa sodium, maraming bouillon cubes ang may artificial flavor enhancers tulad ng monosodium glutamate or MSG at iba pang additives para palalimin ang lasa. Bagamat itinuturing na generally safe ang MSG sa tamang dami, ang problema ay ang kabuang sodium load at kakulangan ng tunay na sustansya. Hindi ito nagbibigay ng balanced nutrition. Ang rich taste ay kadalasang galing sa processed ingredients, hindi sa natural na sabaw ng karne o gulay. Kung nais mong mapanatili ang masarap na lasa ng iyong ulam habang iniingatan ang kalusugan, mas mainam gumawa ng sariling stock gamit ang sariwang sibuyas, bawang, luya, kamatis, buto ng manok o baka at natural na herbs. Ayon sa research, ang whole ingredients ay may kasamang antioxidants at phytonutrients na hindi mo makukuha sa processed cubes. Sa simpleng pagbabalik sa natural na paraan ng pagluluto, mas kontrolado mo ang asin at mas panatag ang iyong puso at bato. Panglima, mga sobrang high sodium sauces. Bukod sa mga seasoning powders at granules, mahalaga ring bantayan ng mga sausawan at liquid condiments na karaniwan sa hapag ng mga Pilipino. Ang toyo, patis, oyster sauce at iba pang liquid seasoning ay nagbibigay ng sarap at lalim sa ating mga paboritong ulam tulad ng adobo, sinigang at pansit. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang labis na sodium sa pagkain ay malinaw na nauugnay sa pagtaas ng blood pressure. Ipinapakita ng research na ang sobrang sodium intake ay isa sa pangunahing risk factor ng hypertension na maaaring magdulot ng stroke, sakit sa puso at kidney problems. Maraming processed sauces, kahit pakilalang branded, ang naglalaman ng napakataas na sodium sa bawat kutsara. Minsan, hindi agad napapansin dahil maliit ang serving size na nakalagay sa label. Pero kapag inaraw-araw at dinagdagan pa ng sausawan, mabilis nitong lumalagpas sa recommended daily sodium limit. Para sa may high blood pressure,
heart condition o senior citizens, mas mahalagang maging maingat. Hindi ibig sabihin na kailangang tuluyang alisin ng mga ito, kundi kontrolin ang dami. Subukang bawasan ang toyo at patis at palitan ng mas natural na pampalasa tulad ng kalamansi, lemon, bawang, sibuyas, paminta, sariwang herbs o kaunting suka. Sa ganitong paraan, napapanatili ang lasa ng lutong Pinoy habang pinoprotektahan ang puso at kalusugan ng buong pamilya. Tatlong pampalasa at seasoning na dapat mong gamitin ngayon. Una, natural herbs and spices, bawang, luya, tanglad, paminta. Ang paggamit ng fresh herbs at spices tulad ng bawang, garlic, luya, ginger, tanglad, lemongrass at paminta, black pepper ay hindi lang nagpapasarap ng ulam. Nagbibigay din ito ng tunay na benepisyo sa kalusugan ayon sa mga pag-aaral. Ang bawang ay may allicin, isang compound na kilala sa antimicrobial at heart protective properties. May mga research na nagsasabing nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood pressure at cholesterol levels. Ang luya naman ay may gingerol na may anti-inflammatory at antioxidant effects. Ayon sa clinical studies, nakakatulong ito sa digestion, pag-alis ng kabag at maging sa pananakit ng kasuwasuan. Ang paminta ay may piperine na tumutulong sa mas mahusay na absorption ng nutrients sa katawan, habang ang tanglad ay may natural compounds na maaaring makatulong sa relaxation at digestion. Sa pang-araw-araw na pagluluto, mas mainam na gumamit ng fresh herbs kaysa processed spice mixes na kadalasang mataas sa sodium at may artificial additives. Mas kontrolado mo ang lasa, mas natural ang sangkap at mas suportado ang iyong kalusugan. Sa simpleng pagdagdag ng mga ito sa sabaw, ginisa o inihaw na ulam, hindi ka lang nagpapasarap, nagpapalakas ka rin ng katawan sa mas natural at siyentifikong paraan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangalawa, organic spice brands, local spice suppliers. May mga local spice suppliers sa Pilipinas na nagpuproduce ng high-quality, natural at traceable spices tulad ng turmeric, dried ginger, paminta at iba pa. Ang mga organic spices na ito ay mas malinis at mas ligtas dahil hindi sila dumaraan sa heavy processing at kadalasang walang halong artificial color, preservatives o anti-caking agents. Ayon sa ilang pag-aaral sa food science, ang sobrang pagproproseso at matagal na imbakan ng spices ay maaaring magpababa ng antioxidant content at magdulot ng kontaminasyon kung hindi maayos ang handling. Sa kabilang banda, ang sariwa at maayos na pinatuyong spices ay mas mataas ang taglay na bioactive compounds. Halimbawa, ang turmeric ay may curcumin na kilala sa anti-inflammatory properties, habang ang luya ay may gingerol na sinusuportahan ng research para sa digestion at immune health. Ang paggamit ng organic spice powders mula sa mapagkakatiwalahang local suppliers ay isang praktikal na paraan para gawing mas natural ang iyong kusina at mas masustansya ang iyong lutong pagkain. Kapag buo at dekalidad ang base ingredients mo, hindi mo kailangan ng artificial flavorings para magpalasa. Mas ramdam ang tunay na aroma at mas kontrolado mo ang kalidad ng bawat putahe. Bukod pa rito, ang pagsuporta sa lokal na magsasaka at spice producers ay nakakatulong din sa mas sustainable na food system sa Pilipinas. Sa simpleng paglipat sa mas natural at minimally processed na pampalasa, unti-unti mong pinapalakas hindi ang lasa ng pagkain, kundi pati na rin ang kalusugan ng iyong pamilya. Pangatlo, Golden Fiesta Canola Oil, heart-friendly cooking oil. Hindi man ito tradisyonal na pampalasa, ang Golden Fiesta Canola Oil ay isang mahalagang kitchen staple na pwedeng magpataas ng kalidad ng iyong pagluluto at makatulong pa sa kalusugan ng puso. Ang canola oil ay kilala sa pagkakaloon ng mababang saturated fat kumpara sa ibang karaniwang mantika, at mayaman din ito sa omega-3 at omega-6 fatty acids na mahalaga sa balanced diet. Bukod dito, naglalaman ito ng phytosterols, mga plant compounds na napatunayang tumutulong sa pagpapababa ng LDL o bad cholesterol.
Batay sa mga clinical studies, ang regular na pagkonsumo ng phytosterols bilang bahagi ng tamang pagkain ay maaaring magpababa ng LDL cholesterol ng humigit kumulang 7% hanggang 15%, depende sa dami at consistency ng intake. Ang pagbaba ng LDL ay mahalaga dahil ito ay konektado sa mas mababang panganib ng coronary heart disease, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso sa buong mundo. Siyempre, mas epektibo ito kapag sinamahan ng regular na ehersisyo at pag-iwas sa sobrang processed at high saturated fat na pagkain. Kung papalitan mo ang iyong dating mantika na mataas sa saturated fats ng Golden Fiesta Canola Oil, makakagawa ka ng mas heart-friendly na version ng paborito mong adobo, ginisa o pritong isda. May neutral din itong lasa kaya hindi nito naaapektuhan ang tunay na timpla ng lutong Pinoy. Sa simpleng pagpapalit ng mantika, makakagawa ka ng maliit pero makabuluhang hakbang para sa mas malusog na puso. Pangwakas na kaisipan. Sa pagtatapos ng video na ito, malinaw na napakaraming pampalasa, seasonings at condiments na popular sa Pilipinas ang mabilis at nakakaganyak gamitin, pero hindi lahat ay mabuti para sa araw-araw na kusina, lalo na kung kalusugan ang inuuna. Totoo, masarap at convenient ang mga processed seasonings tulad ng Magic Sarap, Ajinomoto, Silver Swan Wow Sarap, iba't ibang bouillon cubes at mga high-sodium sauces. Ngunit ayon sa mga pag-aaral ng World Health Organization, ang sobrang sodium intake ay direktang konektado sa mataas na blood pressure, sakit sa puso at mas mataas na risk ng stroke. Maraming Pilipino ang hindi namamalayan na lumalagpas na sa recommended daily sodium limit dahil sa kombinasyon ng instant seasonings at processed condiments sa bawat luto. Sa halip na umasa sa premixed seasoning blends na may artificial additives, mas mainam na balikan ang natural na paraan ng pagpapalasa. Ipinapakita ng nutrition research na ang paggamit ng fresh garlic, bawang, sibuyas, luya, paminta at iba't ibang herbs ay hindi lamang nagpapasarap ng pagkain, kundi nagbibigay din ng antioxidants at anti-inflammatory benefits. Ang ganitong approach ay nagbibigay sa atin ng mas kontroladong sodium intake habang pinapalalim ang natural na lasa ng ulam. Mahalaga rin ang pagpili ng tamang cooking oil. Halimbawa, ang paggamit ng Golden Fiesta Oil sa tamang dami at wastong paraan ng pagluluto ay makakatulong sa mas maayos na fat balance kumpara sa paulit-ulit na paggamit ng mantika o sobrang init na pagprito. Sa huli, ang susi ay balanse at kaalaman. Hindi kailangang tuluyang iwasan ang lahat ng seasoning sa merkado, ngunit ang pagiging mapili, pagbasa ng nutrition labels at pag-unawa sa research-based health effects ay malaking hakbang tungo sa mas sustainable at healthy na pamumuhay. Gawin nating mas mindful ang ating cooking journey para sa sarili at para sa pamilyang ating pinaglulutuan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.